Mga master, marami po tayo natanggap na mga tanong tungkol sa loan amortization, loan moratorium. Kasi ito daw po yung mainit na issue ngayon. Kung totoo ba at talaga bang magkakaroon ng loan moratorium. Sa post po ng DepEd, sinabi ng DepEd, hiniling ng DepEd sa lahat ng financial institutions na suspindihin ang pagbayad ng loan. Nakipag-ugnayan ito sa GSIS para mapatupad ang ito nga pong loan moratorium. Hiniling din ng DepEd sa Bangko Sentral na hindi ituring ang loans ng DepEd personnel na non-performing loans, particular sa December hanggang sa March 2025. Kasi ito yung period na hiniling ng DepEd na sana magkaroon ng loan moratorium. So, ang sagot po natin dyan ay hiniling ng DepEd. Nakipag-ugnayan ang DepEd. Wala pa pong final as to magkakaroon ng loan moratorium talaga from December to March 2025. Ang sinabi po ng DepEd, ang plano by December, lahat ng personnel kasama sa loan moratorium January to March 2025 para sa mga apektado ng bagyo. Hiniling ng DepEd sa lahat ng financial institutions. Ibig sabihin nga po doon po sa sulat ni Secretary Angara papunta sa iba't iba pong mga financial institution ay they request for a loan moratorium. So ito po ay aksyon ng DepEd na para sa kanyang mga nasasakupan na magkaroon ng loan moratorium, pero subject pa po ito sa sagot, approval ng mga financial institution kung sila ba ay papayag sa pag-grant ng loan moratorium o kaya ay hindi. So, yun po ang nangyari. Ngayon, hintayin po natin kung ano po yung sagot ng mga financial institution na yan, kung sila ba ay nakahanda para magbigay ng loan moratorium. Particular po sa mga financial institution na apektado ng bagyo. Kasi nga ay 4 na buwan yung loan moratorium na plano na i-grant ng DepEd. O kaya ay 4 na buwan yung ni-request ng DepEd para sa loan moratorium. Medyo malaki din po yun sa part nila. Kaya hintayin po natin kung ano po yung sagot nila. Tandaan po natin mga master na ang mga bangko ay umuutang din po yun. Umuutang din yan sila from the Bangko Sentral. No? Yung utang nila sa Bangko Sentral, binabayaran din po nila yan bawat buwan. Ngayon kung mayroong loan moratorium, wala silang collection mula po sa mga umutang sa kanila na napakarami. When we are talking about DepEd, napakarami ng mga personnel na yon, malaking halaga yon. Kung wala silang collection from December to March, apektado din yung pagbayad nila doon sa Bangko Sentral. Kung itong si Bangko Sentral ay hindi sila bibigyan ng loan moratorium. So, ganun po kasi ang nangyari. Na noon po kasing 2020, sa panahon po ng Bayanihan 1 at Bayanihan 2, si Bangko Sentral ay nag-grant ng moratorium sa mga bangko. Kaya itong mga bangko nag-grant din ng moratorium sa kanila pong mga borrowers. So ngayon, si Bangko Sentral walang moratorium to the banks, hindi lamang ituring na non-performing loans, itong loans ng mga DepEd personnel kasi may negative effect yun sa part ng portfolio ng isa pong lending institution kung ituturing na non-performing itong mga utang na hindi po nabayaran during loan moratorium. Ibang usapin na po yun. So, abangan po natin yan. Again, hindi pa po yan final. Sinulong ng DepEd, isinulong, hiniling ng DepEd. Hintayin po natin yung sagot ng mga concerned lending institutions kung ano yung kanila pong magiging aksyon. Handa ba sila magbigay ng moratorium o kaya ay hindi. So, yun po yung abangan natin, yung paglabas ng DepEd ng official na order, no, para po sa pag-implement ng moratorium o kaya ay hindi pag-implement ng moratorium na ito.